Good morning guys. So meron tayong tutorial ngayon kung paano mag-apply ng texture sa roofing gamit ang floor generator tsaka displacement ng Corona bitmap, okay? So, ah gagawa tayo ng basic na roof. Alisin ko na yung grid. Press mo na yung G para alisin yung grid. Alisin natin to, yung segments. So, mag-try tayo magsukat ng, for example, 5 meters, yung width ng roof. Tapos, 5 meters din yung length. After that, convert natin siya sa poly. Mag-cut tayo. Click ko dito. Yan. Click ko sa labas. Click sa center, kaya saan. Tapos, click dyan. Yan dito. Yan. Yan. So, hindi siya tama. So, ang gagawin natin is i-align natin siya. Move tool. Select ko yung vertex. Alam mo na, ang paraan, snap. Yan. Ito. Alisin ko muna ng snap. X-axis naman. Snap dito. Yan. Ganun din dito. Yan. Tapos, akyat natin. Yan. F4 para makita mo natin yung lines. So, gagawin natin muna ng clay muna. So, gawin natin yung basic na roof. So, para maging ano siya, para hindi siya maging soft, kasi nakalagay dito smooth result, you know? So, click mo to, yung, tawag ito, edge, Control A, and then, click mo yung split. Yan, para hindi siya maging soft. Pero, actually, hindi naman niya makikita, kasi tatakpan natin yan ng floor generator. So, click ko to, dito, yung kumagay ito yung front ng roof, detach, naka-record. So, once na nalagay mo sa detach, mag-attend natin mag-add ng floor generator. Yan. So, meron lang floor generator. So, yan. F4 ko para lalabas yung line. So, ang ginagamit ko dito na standard is 180 mm. Yan. Tapos, kung nalakihan ka, gawin mo na 150. Depende sa inyo. Yan. Tapos, yung offset, dapat naka-alternate siya. 50. Yan. Tapos, yung thickness is 18 or 15. Okay na. Yung bevel is 0. Tapos, yung grout, gawin natin 10. Yan. Pero ding 5 lang. So, for sample, okay ka na din sa ginawa mong roof. So, a-apply na tayo ng texture. Right click, convert natin yung scene natin sa Corona. Switch to Corona at everything. Convert. Yan. So, lagyan natin ng texture. White lang muna. Apply. So, pond lang muna. After nyan, kapag mag-test render tayo, kasi siyempre wala tayong ilaw na ginawa, no? So, mag-color white lang muna tayo. Ito. So, ito yung frame buffer. Kung hindi nyo makita dito, hintin siya sa settings. By the way pala, di ba, yung mga icons dito sa taas medyo malaki, pwede natin siyang liitan. Or, yan, preferences. May nito na use large icon buttons. Kapag okay mo yan, lalaki yung mga icons yan. Cancel ko lang. Okay, so, dito, kapag i-preview natin siya, sorry, show BFB, tapos steady ko to, labas ng mga options, or start an interactive blender. Yan, so, ganyan lang siya muna flat. So, ang next natin gagawin is, maglagyan natin ito ng texture. So, meron ako ditong ginawang texture. Anong job nga yun?
Blackmore. Ito yun siya. So, kokopyahin ko to. Nakita ninyo, medyo iba-iba yung blending niya para iba-iba din yung kanyang angat. Yan. Kopyahin ko to. Actually, tulog din to eh. Kopyahin ko na lahat to. Di ba lang dito? Kasi baliktad to eh. So, copy. Lagay ko sa Max Lesson. Wait, 2. Yan, para bibigay ko ito mamaya sa inyo after ko mag-share nito. So, yan siya. Ito yung anim na to is kahit na ano lang eh. Kahit na dito is anim din para balance eh. So, lagay natin siya dito. I-apply natin. Click natin yung blur generator na ginawa natin. Tapos, gawa ka ng bagong material. For example, puno-puno na yung slot ng ano mo, material editor mo. Dito mag-add ito. Tapos, Corona physical material. Yan, click mo na to. Pwede din legacy, pwede din ng physical. Okay. So, apply natin. Siya. Dito, sa maps, Corona pa rin. Mag-click natin to, malalabas to. Hanapin natin yung multi-map ito. Yan. Diba, flat pa lang siya, no? So, ang gagawin natin, click natin to, mesh elements. Yan. So, mag-random siya. So, bawat elements niya, aalagyan niya ng mga, ng mga color. Ito yung color niya, 6. Para mailabas natin yung mga texture, mag-batch load texture tayo. So, nandun siya sa desktop. Max Lesson. Ito yung 6 na texture natin. Yan. So, ito random siya agad. See? After nyan ay pwede mong, ang blur multiplier niya, pwede mong 0.5 lang para hindi siya blur, medyo sharp siya. Yan. So, ganyan. Max amount, seeds, pwede mo 1, 2, 3, 4, 5 para random, mas larong random. Yan. Meron siyang frequency. Kumbaga, kung anong gusto nyong marami. For example, yan, mas marami yung color 6 or gawin natin 5. Ganito madami siya. Depende sa inyo kung gusto nyo. Sabay sa para balance lang. After nyan, iaangkatan natin siya, no? So, up natin to. Kokopyahin ko to. Dito, sa baba, meron dito displacement. Paste ko dito. Copy lang, wag instance. After nyan, magbas uli ako. Ito naman kita kopyahin ko. Yan. Open. So, kahit na 1, 2, 3, 4, 5, no? Yan. Kahit na at na 0 nga, okay lang. Walang problema naman, no? Kasi, ano naman yan, random. So, yan. Try natin siya iangat ng 50. So, nakita niyo baliktad. Sa taas yung ano niya. Ano? Yan, sa taas yung kanyang tawag dito. Ano natin na? Yan, no? Dito, clear nito, no? Tapos, show natin yung texture. Yan. Baliktad siya, nasa taas. Ayan mo, medyo nag-random siya, no? Ang gagawin natin dyan, kapag ganito, meron dito sa floor generator ng ano, ito. Yan. Alisin nyo lang yung random dito sa UV settings ng floor generator. Tapos enter natin ulit. So, baliktad pa rin siya, no? So, ang gawin natin, di ba baliktad siya? Meron ditong wala to, okay na to. Ikutin natin yung texture niya gamit ang ano nga ito? Direction ito. 180. Yan. Ito na. Kanina nasa taas yung black. So, ito naman sa taas na ba yung black. So, try natin ulit i-render. Perspective. Render natin. I think baliktad yung ano natin. Kanina, tama na siguro kanina yun. Nagkato na. Render natin.
Ba't mali pa rin? Dapat ko lang uncheck to. Hindi, tama yun eh. Check ka, uncheck lahat. Baliktad pa rin ah. So, check natin na. Ang ginawa ko dito. 90? Ay, sorry, 80. Tama na to eh. So, ito na siya. Try natin ah. So, kailangan ko lang uncheck yung dalawang to. Tapos direction. Ganun pa rin. Tapos ito yung settings. Try natin siyang gawin ito negative 5. Tapos try natin 70 to. Tapos tinaasan ko yung resolution dito. Yan. Try natin 2000 lang para mabilis ka siya. Try natin i-render. Yan. So, labas na yung kanyang kahit hindi mo na siya i-ano ba? Kahit hindi mo na siya i-adjust pa. Displacement na lang ang kailangan. Dito, about dito, sa gilid, di ba meron pa siyang ridge cap? So, okay lang yan. Magpasa kasi nalagyan pa natin siya ng ridge cap. Parang, yung ridge cap ba? Yung sa roof, yung cover sa mga edge. Ay, nako na dito, ridge cap. Ito ba? Ano ito? So, tayo sa increase pa. Tayo natin 150. Kung ano mga kinalabasan niya. Ganyan siya. Tapos dito naman, masyado ng over na to. So, kahit na ano na nga eh. Kahit na 30 lang nga, okay na yun siya. 30. Ito yung settings ng displacement. Kahit konti lang, okay na yan. Pero maganda yung ano no, maganda yung 50. Kaya 15 lang. Yan, okay na siya. Takpan nyo natin ng ridge cap dito. Sa baba din, meron pa yung trim na hindi na yung makikita yung sobra. So, isa pang settings nito is walang displacement. Alisin natin yung displacement na ito, alisin natin. Ito din. So, after nyan, inalis na natin, i-convert ko itong for generator sa editable poly. Hindi ko to. Control A. Left view. Rotate. Yan siya, random. Mali. Dapat ito pala muna. Hindi rotate, kundi scale. Tapos, make sure natin na dito, pwede mo ito ikutin yung disk mo. Depende sa angle ng iyong roof. Hanapin yung screen, world, parent, kapag hindi siya yan, local. So, umikot yung disk mo natin. So, ganyan natin siya. Yung y-axis lang. F2 natin, para magda natin. Tapos, ikutin natin ganyan. Yan. Ito naman yung mga version is malinis. So, once na set up mo na siya, tayo natin siya render. Hello Dre. Yan. So, itong version is mas malinis. And ito yung ginagamit ko lagi. Much better ba kumbaga. Yan. So, okay. So, hopefully, meron kayo natutunan dito sa basic na
paggawa ng roof. Actually, hindi na siya basic, advanced na siya. So, kapag meron pa kayong question, gustong matutunan, so maglagay lang dun sa ating group kung ano pa ang gusto nyong matutunan. So, thank you guys sa panonood. Bye.